Eto na mga kabasketball, tatay ni Andy Gimao nag-react sa naging analysis ni Coach Jimmy Alapag na mahihirapang makapasok ang isang maliit na Pinoy guard sa NBA. At Kai Sotto magiging undrafted pa din kaya kung sa susunod taon pa lang siya sasalang sa NBA draft after niyang maglaro sa USNCAA. Pero bago yan, huwag kalimutan mag-like at mag-subscribe bilang pagsuporta. Sa pinakabagong post sa FB ni Mark Vincent Gimao, tatay ng isa pa nating pambato diyan sa Division 1 ng USNCAA na si Andy Gimao, ay matapang nga nitong sinagot ang tanong ng isa nating kababayan kung ano yung masasabi niya sa naging pahayag ni Coach Jimmy Alapag sa isang interview na mahihirapan daw o mababa lang ang tsansa ng isang 6'1 o maliit na Pinoy guard na makapasok sa NBA. Ayon sa tatay ni Andy, totoo naman daw yon mga kabasketball, maliit lang ang tsansa na makapasok sa NBA ng isang maliit na guard gaya nga ng kanyang anak na si Andy Gimao. Hindi lang daw yan para sa mga Pilipino kundi maging sa lahat ng lahi. Dahil kahit nang araw yung ibang mga naglalaro dyan sa Division 1 ng USNCAA, umaabot po sila ng 4 hanggang 5 taon bago sila magpa-draft. Yun nga lang, pagdating ng NBA draft, hindi pa rin po sila nakukuha. Kahit nang araw yung mga 6'6", 6'7", or 6'8", kung wala naman daw skill set na pang NBA, wala rin daw pong chance makapasok yon sa NBA. Siguro unless na lang, no, anak ni LeBron James. So sa akin lang yun, naisip ko lang mga kabasketball, no. Malaking, kumbaga, aminin man natin o hindi, malaking advantage pa din yung meron kang koneksyon. Majority pa rin ng mga NBA teams sa talent talaga tumitingin. Advantage daw talaga yung height pagdating nga sa NBA mga kabasketball. Pero may mga players daw na nagiging advantage nila na maliit yung height nila. Gaya nila Trae Young, Jalen Bronson at ng iba pa. Kailangan daw talagang maging obsessed ka, no, na makapasok sa NBA. Kailangan mo ng matinding training, kailangan mo magsipag, continuous mo yung development ng skills mo gaya ng mga ginagawa ng mga NBA players. Kumbaga dapat meron kang lahat niyan, no? Meron ka talagang talento na, kumbaga, yung laro mo talaga ibang level. 'Di ba? Masipag ka pa. Tapos lahat pa ng mga improvements sa skills, meron kang nagsiset ka ng dapat ganito score ko. So ganoon po, kailangan obsessed ka. Gusto mong makapasok sa NBA, doon daw siguro tataas yung tsansa mo na makapasok sa NBA. Kumbaga walang height mga kabasketball. At syempre kailangan mo rin magpalakas ng katawan, magpalaki, depende kung saan mo gagamitin. Parang halimbawa si Kai Sotto mga kabasketball, 7'3" center, pinapalaki niya ngayon at pinapalakas yung katawan niya sa iba't ibang paraan sa tulong ni Coach Mel Lantin. Bakit? Para hindi siya madaling maitutulak pagdating dyan sa ilalim, no, sa pakikipagpwestuhan, especially sa pagkuha ng rebounds. Kung dati madali lang po siyang naitutulak ng mga kalaban, 'di ba? Pagdating dyan sa ilalim at hindi po siya nakakapag-finish. Kumbaga pag nabangga mo siya sa ilalim dati, hindi niya na naipapasok yung bola. Pero ngayon mga kabasketball, nakita natin sa Japan B-League dito sa Gilas, Pilipinas, kadalasan na po puro foul counted na yan, no? Puro end one yung nangyayari dahil nga mas malakas na, mas kaya niya nang tanggapin yung mga bump na yon. Ang tanong dito mga kabasketball, kung sa palagay nyo, halimbawa lang, sa susunod na NBA draft pasasalang si Kai. Halimbawa, hindi pa siya sumasalang dyan nga sa NBA draft. Sa susunod na taon pa lang. Pero mga kabasketball, ayan na yung laki ng katawan niya, ganyan na yung lakas niya. Tapos magkakaroon siya ng experience dito nga sa USNCAA. Kayo na po sumagot mga kabasketball. Makukuha kaya si Kai sa NBA draft o hindi? Ako sagot ko depende, no? Depende po kung ano yung ipapakita niyang performance diyan sa USNCAA at depende kung may kupunan na mangangailangan ng isang 7'3" na kagaya ng ating pambatong si Kai Sotto. Kaya mga kabasketball, ano masasabi niyo hanggang diyan? Maraming salamat at God bless sa inyong lahat.